Ang storya ni Haring Solomon. Si Solomon ay anak ni Haring David, isang ginagalang at tinitingalang tao sa kanilang lugar. Isang araw, nanaginip si Solomon. Sabi ng Diyos sa kanya, Solomon, humiling ka sa akin na kahit anong gusto mo. Siguradong ibibigay ko sa iyo. Marahan at magalang na sumagot si Solomon. Panginoon, alam ko po na malaki ang responsibilidad na mamuno sa mga tao. Kaya naman po, hinihiling ko po sa inyo na bigyan po ako ng sapat na karunungan. Ako ay nalulugod sa iyong kahilingan. Salamat po, Panginoon ko. Akala ko ay hihiling ka ng kayamanan o seguridad sa militarya o mahabang buhay o kasikatan sa mga tao. Pero ang hiniling mo ay karunungan upang magampanan mo ang mga responsibilidad na binigay sa iyo. Kaya naman, bibigyan kita ng pambihirang karunungan na walang papantay sa iyo at bibigyan din kita ng kayamanan, respeto at seguridad kahit hindi mo hiniling sa akin. Tulad ng pinangako, binigyan ng Diyos si Solomon ng pambihirang karunungan. Isang araw, nagkaroon ng kakaibang matinding kahirapan si Solomon. May dalawang babaeng parehas na may buhat na sanggol ang pumunta kay Haring Solomon. Yung isang sanggol ay patay habang ang isa pang sanggol ay buhay. O Haring Solomon, ako po ang nanay na buhay na sanggol ng hawak niya. Ang dalawang babae ay nag-aagawan sa sanggol na buhay. Ang mga tao ay interesado na malaman kung papaano hahatulan ni Solomon ang pangyayari. Sabi ni Solomon, Alam ko na isa sa inyo ang nagsisinungaling. Pero sino kaya ito? Kailangan kong maging maingat sa paghahatol. Nag-isip-isip si Haring Solomon. Kawal! Bigyan mo ako ng espada. Nag-uusap-usap ang mga tao at dinala ng isang kawal ang espada kay Haring Solomon. Ngayon, hatiin mo sa dalawa ang sanggol na iyan. Tapos bigyan mo ng tigkalahati ang dalawang babaeng iyan. Nagulat ang mga tao at inisip na napakasama ng hatol ni Haring Solomon. Ang babaeng nagdemanda ay natakot na makita na patayin ang kanyang anak. O Haring Solomon, huwag niyo na po ituloy ang iyong hatol. Hindi ko na po itutuloy ang aking pagdedemanda. Panalo na po ang isang babae. Maawa po kayo. Pakiusap po. Maawa po kayo sa buhay ng aking anak. Hindi ko po kayang makitang mapatayin yung aking anak sa aking harapan. Gusto ko ang hatol ng hari. Hatiin natin ito sa dalawa. Binabawi ko na ang aking hatol. Inuutos ko na ibigay ang sanggol na buhay sa unang babae dahil siya ang tunay na ina. Salamat po, Hari. Napabilib na naman ang mga tao sa karunungan ni Solomon at sumikat siya sa kanilang kaharian. Tunay ngang tinupad ng Panginoon ang pangako sa kanya. Naging alamat si Haring Solomon dahil sa kanyang pambihirang karunungan.